Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tens Fishard. And for today's video mga gar ay mag-update lang tayo ng kaunti dito sa ating Fishard. And siyempre sasagot tayo ng isang katanungan, no, na nagtatanong doon sa ating channel. So, update muna tayo bago natin sagutin. So, medyo maaliwalas ngayon yung ating mga tanks, no, kasi nakapaglinis tayo ng maayos nung weekend. So nalinis natin to, ayan, ito mga nalinis natin. And kung mapapansin nyo, wala na yung mga maliliit, no, na lagayan ng fry dito sa taas kasi medyo malaki yung nabawas, no, sa atin ng mga isda dahil napag out natin yung mga breeders natin. And yung mga nandyan ay nalipat na natin sa mga tag-iisang lagayan. So ayan, medyo malinis, no, ayan. And doon malinis na rin, ayan. So ito, binawasan natin ng mga halaman kasi medyo masukal na, hindi na masyadong nakakagalaw yung mga isda natin. Kaya binawasan natin, tinapon na lang natin. Tapos kinuha na natin yung healthy, no, na mga halaman, din yun yung iniwan natin. Ayan, so medyo nagtatago yung mga feeder natin doon kasi medyo naninibago sila kasi mga maluwag, no, yung ating lagayan ngayon. Tapos yung ating itong flower horn natin na nag-iinarte, no, ni-reset natin yung tubig nito, tinanggal natin, tapos pinalitan natin ng bago para medyo luminaw at luminis. Kaya medyo ayan, active na siya ng kaunti. Ayan, ito yung mga full gold natin. Yan lang ang full gold natin na batch, no, na drain up ng ating breeder bago natin sila na ibenta. Ayan, mapapansin nyo, ayan, medyo nagiging isda na talaga sila. And ito yung anak ng ating, ayan, yung ating project. Wala akong nakikita, no, na katulad ng parents. Ang nakikita ko lang ay mga Santa Claus, tunay na Santa Claus. Ayan. Ito yung Mrs. BT. Tapos ito yung ating Dark Knight. Medyo matagal lumaki yung Dark Knight natin dahil medyo maano sila kumain, makonti talaga. Tapos meron tayo ditong mga ribbon, no, na Santa Claus, pero yung iba ay ribbon jeans lang kasi mostly yung mga male, mga ribbon jeans lang dahil wala silang ribbon. Pero mas okay nga yun kasi mas mabilis mag-breed, no, yung mga ribbon jeans lang na male tapos ribbon na female. Kasi kung pure ribbon talaga, no, medyo mabagal. Ayun, ito madilim na, nasira na talaga yung ilaw dito, yung dalawa. Kaya medyo sa umaga mo lang to lumasislayan talaga sila dito. Tapos yung MSSBT natin medyo madami ngayon, no. Ayun, meron tayong MSSBT dito. Tapos meron din tayo dito. Medyo madilim nga lang. Ayan. So ito sila. Ayan. Tapos may natitira pa tayo dito. Pero konti na lang din. P-dirt. Ayan mga gar. Yung P-dirt natin ay mga juvie na, no. At ina-out na natin to. So kung trip nyo ng tunay na P-dirt, so meron tayo. Tapos yung ating, siyempre yung ating ABT. Ito yung bago nating strain na ABT ay available na rin ito, pero mga ganito pa lang, mga juvie. Ayan, sure box yan, no, na talagang bago kasi mga juvie pa yan. Tapos may mga juvie din tayo na ito breeder size na talaga to, yung mga male breeder size na, tapos yung mga female ay medyo maliliit ng kaunti. Tapos ito ina-out na rin natin to, HBRRT, bagong batch ito. Tapos ito yung mga female nya. Ayun, ito yung female ng ating ABT, no? May mga female ito. Tapos mayroon din dito mga ABT din to. Ayan, pwede din natin tong kuhanan ng female, no, na juvie. And meron din dito, pero dito medyo konti lang na ABT. Yon. Tapos nandito yung P-darts na mga female. Ayan sila, medyo nagtatago sa ilalim. Ito wala ng mga laman, ito lang meron. Yan, yung ating ano ito siya, kal ng ating ABT. Tapos ito wala ring laman. Then dito, no, nilagyan na natin ulit ang panibagong mga laman. Yung dito sa ilalim, no, isa na lang yung natitira dyan. Nilagay na natin dito, binalik na natin. Tapos yung ibang fry na pakunti-kunti lang dito natin nilagay para malagyan natin and malinis natin dito banda. May iba dyan na hindi na rin halos gagamitin, pero nilagay ko na lang muna kasi nakakaawa din naman, no? And pag tinuloy-tuloy kasi itong pakainin ng live fish, no, hindi na siya kumakain ng feeds, kaya masyado na siya nagiging maarte. Kaya titigil mo natin yung pagpapakain ng live fish dito, balik mo na siya sa feeds para hindi siya masyadong masanay. Ayun. Tapos yung MSSBT natin na female, ito, ayun mga gar. So kung gusto nyo bumili ng ating mga isda ulit,
mga mura lang ito, no? Yung iba natin meron tayong mga tag 100 lang na pair, 100 pesos pair na. Tapos itong Mrs. BT natin ay 150, no? Yung trayo, ganito kaliliit. Ayan, 150 lang yung trayo nito. Tapos yung iba ay 100 yung pair. So chat na lang kayo sa ating page mga gar. Same name ng ating channel, no? Kung gusto nyo, no, mag-avail nitong ating mga isda ngayon na available. Ayun. Tapos dito, ito yung anak ng ating albino waikisi, no, na mga waikisi. Ayan, masisiba sila at mga maa-active. Yun. Tapos ito ay project, no? Ito yung anak ng project natin. Sana dito meron ng katulad ng mga female natin na naging maganda sana tignan. Tapos ito walang laman. Ito na lang yung walang laman natin. Ayan, lumabas na yung mga feeders natin. Ayan, lumabas na sila. Nagpakita na. Yan yung feeder natin mga gar, na mga female. Ayan. Kung trip nyo mga gar, no, mensahe na lang sa ating page. Tapos ito yung albino. Ay, ito yung anak ng ating albino waikisi na waikisi lang. Ayan, parang waikisi naman talaga sila eh. Ayan, no. Actually, may nagpa-reserve nga nito pero wala na akong balita kung kukunin niya pa ba to. Pina-reserve niya to, sabi niya kukunin niya nung weekend pero hindi niya nakuha. Siguro nagkaroon lang ng emergency si Gar. Ayan, meron ditong dalawang female at dalawang male. Actually, mga buntis na nga yan eh. Ayan. Tapos ito, may mga male pa tayo dito na ABT din. Ito medyo malalaki na to kasi ito yung mga una nating na-separate. Ayan, mga ABT. Yun, tapos may mga fry na yan dito. Mga fry din ito. Ayan, tapos fry. So, puro halos fry na, no? Ayan. Konti na lang talaga yung mga pang-out natin. Tapos ito, meron pa tayo ditong feeder koi jeans na 2 piraso. Then 2 pirasong HBRRT na malalaki na male. So, hindi na nila to batch. Mga kuya to. Mga kuya. Ito yung mga kapatid nila pero mga mas bata ito. Ayan. Tapos sa tanong pala, no, yung tanong ng ating kagar, matagal na niya itong tanong pero hindi ko kasi nasagot, hindi ko nabigyan ng panahon na sagutin. Ang tanong niya kasi kung okay lang daw ba na pakainin, no, yung fry niya araw-araw ng moina. So actually gar, sa akin kasi okay lang kung ako yung tatanungin, no. Ako naman talaga yung tinatanong mo. Para sa akin okay lang mga gar. Ang kagandahan lang naman ng variety of foods, no, na sinasuggest din kahit manood ka sa mga experts na mga mag-iisda, no. Mas maganda naman talaga na variety of feeds yung pinapakain mo. Nagpapakain ka ng live foods, nagpapakain ka ng feeds, no. Nagpapakain ka ng mga kung ano-ano na basta variety of foods kasi para iba-ibang nutrient yung na-absorb, no, ng ating mga isda. Hindi lang iisa, no, kasi ang moina, no, maganda lang naman talaga yung moina lalo na kung araw-arawin mo siya kung buhay, no, yung mga buhay na moina. Kaso kung moina kasi medyo mahirap yan i-culture, no. Subok na talaga yan na mahirap i-culture yung mga moina dahil maliliit sila at mabilis silang mamatay, no. Kahit nga yung Magna Duff niya mahirap i-culture eh. 'Di ba? Malalaki na nga yun pero mahirap sila i-culture. So most likely yung moina na yung mini-min ay mga frozen, no? Kasi yun ang nasa utak ko eh. Yun ang nasa isip ko na frozen moina yung mini-min mo. So, pag frozen moina, okay lang din naman araw-araw kasi bago ako nagpakain ng to be fixed, no, moina lang din naman ako araw-araw ng mga fry ko na kayang pakainin din syempre ng moina. Kasi may mga fry talaga na halos para sa akin hindi sila pa pwede sa moina dahil masyado pa silang maliliit kaya nag-hatch ako ng BBS. Ayan. So, pag medyo malalaki na yung mga fry ko, saka ako sila pinapakain ng moina. Araw-araw yan mga gar. Tapos, meron akong max flow pero hindi na rin ako nakakapagpakain ng max flow talaga. Nasira na nga ata yung max flow ko kasi parang napudpud na siya. Hindi ko na kasi nabibigyan talaga ng panahon sa kasi ang free time na lang minsan is weekend, tapos ang weekend na yon ay ginagamit ko yun sa pag-water change. So habang nag-water change ako, hindi naman ako pwedeng magpakain dahil stress yung mga isda nun. Habang nag-water change ka, na-stress sila, so magpapakain ka pa, hindi nila papansinin yung pagkain. Kaya moina na lang talaga. Tapos yung mga malalaki tulad nito, mga malalaki na yun, mga ganto yan, mga gantong kalalaki, pinapakain ko na yan ng to be fixed ng once a day. Yun. Hindi rin ako napapakain ng tuloy-tuloy ng to be fixed. Once a day lang. Kaya itong to be fixed natin mga gar, no, kalahating tabo lang yan. Pero mahigit 1 linggo na siya. Ayan, hindi pa nauubos. Kasi
ang mga tulad dito, no? BBS pa pinapakain ko dito. Ayan. Tapos ito lang yung mga pinapakain natin ng mga Tubi Pix, yung mga lalaki. Tapos hindi pa sila araw-araw, bali sa umaga lang sa papakainin ng Tubi Pix, sa hapon ay frozen moy na. Ayun, tapos ang iba ay BBS. Kaya medyo matagal maubos yung ating Tubi Pix. Ayan. So, para sa akin, Gar, okay lang din naman magpakain araw-araw nun. So, ang tatandaan mo lang doon pag nagpapakain ka lang kasi ng live foods, no, medyo mabilis mag-foul yung tubig natin, kaya kailangan, no, bantayan mo talaga yung tubig mo kasi mabilis siya mag-foul. Siyempre pag foul yung tubig natin, mabilis magkasakit yung mga isda natin and mamamatay yun. So babantayan mo talaga yon para aralin mga gar, kumbaga aralin mo siya para magkaroon ka ng sistema, no, sa pag-water change pag live foods yung pinapakain mo. Ayun, tulad dito sa akin, no, dati nung tutok pa talaga ako dito, kahit ngayon naman, no, binibigyan ko talaga ng panahon, kahit pakunti-unti, no, pina-water change ko sila at least, no, twice a week talaga. Ayun, dati nga nung ako active na active pa talaga dito, kasi ngayon kasi medyo nagbago yung schedule natin, every 2 days talaga yung pagpapalit ng tubig. Ngayon at least twice a week. So goods lang din naman, okay lang din naman. May mga namamatay pa unti-unti pero hindi naman siya ganun ka threatening, na sakto lang, forgivable lang, kasi natural naman yan sa pag bibreed na sa pag-iisda, na meron talagang nagkakasakit at mga namamatay syempre. At least, no, yung mga namamatay or nagkakasakit ay konting-konti na. Ayun, kasi may sistema tayo na sinusunod. Ayun, so sana may natutunan ka, Gar, no? Or nasagot ko yung iyong tanong. Medyo kahit matagal na, sana may matutunan kayo. And thank you, no, sa lahat ng mga nagsusupport, no, sa ating channel, sa lahat ng mga nag-aabang, mga nanonood, nagsusuporta, no. Thank you mga Gar. And hanggang sa muli, ito yung Kuya Tems na nagsasabing, to God be the glory. What they don't do shit.